100 girlfriends. Holy shit! Holy napanood ko to! Ang shika no shtanta. Blub 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 blub. What is up, guys? Welcome back to another episode of the Group Chat Podcast. I'm your host, Mods. And for today's guest, he's coming back. And his legend, wait for it, Dennis. Nagbabalik. Ang tagal na, no? Ang tagal na Tagal yun. na. Last time na nag-podcast I din ako think with you we guys. got actually a lot of episodes. Oo nga, ang dami na. Been busy with everything. So, siguro since parang full-blown influencer content creator ka na, pre. Wala, kamusta naman? Okay naman. Honestly, siguro around May kasi ako nag-start na mag full-time eh. Actually, last year, kaya rin ako medyo hindi naging active sa the group chat, ganyan, as in buong last year. Kasi nagtatry kami na mag-establish din as content creator, ganyan. Nagbubuo din ng mga branding. Ganyan. Ang hirap pala. Yun yung na-realize ko, ang hirap nung gawing career, yung content creation. Hindi porket may followers ka, easy na eh. Hindi talaga. That's real. Parang hindi enough na sometimes passion lang talaga yun. Oo, hindi. Na parang, Kailangan kailangan ko gusto ko maging full-time content creator. I better quit my job. Hindi, kaya ang magandang nangyari, at least for the past few months, kasi bumalik ako sa work December. Tapos, parang, nag-ipon ako. Tapos habang nag-iipon ako, nagpa-plan na ako. Na, okay, sige, magiging professional. Full-time content creator, nakafocus ako sa sarili ko, paano ko ayusin yung branding ko, ganyan. Paano yung income? Kasi yun yung pinaka-importante. So, as much as possible, kumuha ako ng mga side hustle na yung mga basic needs ko mako-cover. Like yung expenses, kasi may condo ako, yung kuryente, yung pagkain. Covered yun nung side income. So, hindi ako nakakapag-ipon, hindi rin ako, pero at the same time, mabubuhay ako per month. yun yung goal, at least. Yung whole thing, di ba? Kasi May struggle talaga. Hindi, kasi yun yung problem ko last year. Na wala akong job security, wala akong financial security na pagka hindi ako nakakuha ng brand deal, wala ako. Okay. Di ba? So, balik ako work, ipon ako, tapos mga around May, nakapag-decide ako na, alam mo, game. Try natin. Kasi kahit paano may consistent brand deals naman, ganyan. And kahit paano kilala ko na rin yung sarili ko as a content creator, kung ano yung goals. So sabi ko, game. Tapos mga a few months later, 'di ba? Usap nga tayo, parang sabi ko, gusto ko na ulit mag-podcast. No, parang perfect opportunity ngayon na pumasok kasi medyo mas buo na eh. Yung ako as a content creator. Kasi siguro last year, medyo struggling pa rin ako to find my place talaga as a content creator. Which is another struggle on its own. Yes. Actually, parang ngayon nga, nag-e-explore ka na ng parang since alam mo na talaga kung ano yung gusto mong gawin, parang you're free to explore anything. True. Like, nagpo-food vlog ka na, hindi lang more an anime and series And more lifestyle. I mean, anime will always be No, there. yes, Kasi yes. feeling ko, doon nang galing yung bulk ng followers ko eh. True. I don't think tatanggalin ko ever yung anime. Pwedeng mabawasan siya ng konti kasi may ibang content. Pero never mawawala yun. Kasi at the same time, passion talaga yun eh. Mahilig talaga ako sa anime ever since. Actually, kahit sa comics, ganyan. Nagkataon lang kasi right now, kaya hindi ako nagagawa ng comic content. Hindi ko masyadong trip. Hindi, kasi ganun naman eh. May mga times na yung mga storylines I'm not feeling medyo, pero mas babad kasi ako sa anime. So para sa akin, natural lang. Yung paggawa ng anime content. Feeling ko pag nag-anime content din ako, pag podcast, parang wala, nag-yap lang ako ng gusto ko sabihin. Totoo. Kung valid man o hindi, bahala na. Oo. Hindi, yun naman talaga. I think yun yung madaling aspect. Kasi at the end of the day, fan tayo ng anime. True. Diba? Kung ano man yan, kung Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, kung alin man yan, kasi pinapanood natin eh. So, basically, kinikwento ko lang sa mga nanonood, or tayo, kinikwento lang natin na, okay, gusto ko to, nagagandahan ako dito. Or, ano yung genuine reaction mo? Kasi, syempre, iba-iba tayo ng perspective eh. Speaking of anime, let's talk about anime. I love anime. Ano yung mga siguro anime na maybe currently mong pinapanood or tumatak sa'yo as of now, this season? Ngayong summer 2024, I think
ang pinaka-excited ako is yung pagbabalik ng Fairy Tail. Holy shit! Oo nga pala! Oo! 100-year quest! Oo. Fuck. Kakasimula lang May niya. nakita akong clip yung Erza clip na I'm gonna defeat you. Tapos, please don't kill me. Kaya, naalala ko din, kagabi ko lang din nakita yon. Parang gusto ko na siya balikan. Parang ang daming nangyari. Natapos ba yung anime nun? Oo. Yung, kung anumang country yung kinakalaban nila, yung country ni Zeref versus yung continent natapos nila. naman. Kasi, I think, ang problem lang ngayon, ang tagal na kasi. Ang tagal din ng gap. So, mas maganda na panoorin mo yung last season. Last season, yes. Ako kasi medyo nag-refresher ako nung last season bago ko pinanood tong 100-year quest. Pero ang huli ko naaalala sa Fairy Tail, umalis si Natsu, di ba? Tama ba? Umalis siya sa para last Tapos bumalik siya, parang may another time skip na honestly, Grand Magic doon, Games. Yung Grand Magic. Ang tagal na nun! Di ba mamaya? Oops. Wala mali. Ang tagal na nun. As in, yun pa yung unang time skip. Okay, mali. Eto kasi, basically, natalo na nila si Acnologue. Ito na yung next adventure nila. Which is kind of weird para sa akin, honestly. Kasi yung mga dragon gods, basically, parang sinasabi na at least kasing lakas daw nila si Acnologue. Parang ako hindi ako naniniwala. Feeling ko, hindi ako convinced. Ang explanation in terms of mana in terms of how powerful they're, but not in combat siguro. Baka. Hindi kasi, para sa akin, hindi nagme-make sense na nag-e-exist sila, tapos nag-e-exist din si Acnologue ng... Kasi si Acnologue, thirsty lang siya for fight. Di dapat hinat niya na lahat ng dragons. Diba? Parang, para sa akin, yung fact na nag-e-exist silang dalawa, plot hole. So, basta ako hindi ako fully convinced na mas malakas sila or kasing lakas sila si Acnologue. Well, it's something that anime fans would love. More dragons. Kasi ever since naman Fairy Tail, si Natsu nahanap yung mga dragons. Pero sa totoo lang, no? Yun naman talaga. And parang sobrang onti lang talaga nung after how many episodes of Fairy Tail, sobrang onti lang ng exposure ng dragons. Ngayon lang talaga tayo makakita ng mga dragons talaga na sunod-sunod. Nung parang last arc nila, si Acnologue lang mismo, tapos versus all the Dragon Slayers. Si Irene. Yun lang naman yung dragon na nandun. Actually, ang iniisip ko nga, ano bang nagpa-hook sa'yo sa Fairy Tail? Nagpa-hook sa akin? Ako kasi honestly, first episode, nung napanood ko yung first episode, sabi ko, I like this for sure. Tagal na kasi, pero naalala ko yung episode na random clip ko lang ata siya na napanood, si Gajil versus Natsu. Yung unang laban nila, na parang sinasabi ni Natsu sinasabi ni Gajil na hindi mapipierce through ng fire yung metal. Tapos binugahan niya ng apoy si Gajil. Tapos nag-rust or something. Parang natanggal yung metal armor niya. Tapos natalo si Gajil. Astig yun Hindi niya alam kalaban niya. MC. Angas doon Tapos yung pinanood ko yun. Tapos parang doon ko na mas na-appreciate yung mga all-out battle na parang guild versus guild, diba? Maraming ganun dun guild versus guild, tapos mga team-up battle. Sobrang ganda. That makes sense. Doon ko siya nakuha. Kaya siguro doon ko rin nagustuhan yung sa Black Clover din. Para kasing ganun din yung pagka-team ng Black Clover Maraming team-up battle, maraming 1v1. No, makes sense. Kasi ako, although, yes, gusto ko yung mga teams, yung mga ganyan. Ako naman, powers mismo. Yung powers. MC. Ako kasi mahilig ako sa mga fire-based items. Shit, Tapos, mahilig din ako sa dragons. Like, yung concept ng dragons. Kasi, nung sinabi niya na Dragon Slayer yung magic niya, parang, Dragon Slayer? So, may dragons dito. Psych! Yun talaga. Yun dragon. Diba? As in, yun talaga. Yun yung nag-hook sa akin. Tapos, fire-based yung power nung MC. Parang, you know what? Game. Kahit, aminin ko yung plot ng Fairy Tail medyo not the best. Pero kasi para sa akin, ine-enjoy ko siya dun sa mga laban Hindi dun sa plot. Like, hindi ko siya pinapanood for the plot. Sobrang heartfelt din kasi mga laban nila dun. Lalo na, ano ba yun? Although minsan nasasobrahan ng heartfelt. Pinaka-hype sa akin, yung
na scene doon or maybe the arc yung si Jelal versus Natsu. Oo, yung kinain niya yung mga oo. Idirium whatever. Tapos nagiging dragon siya. Yung first time na nagamit yung Dragon Force. Ang angas mo siya. Napakaangas nung times na yun nung hindi pa natin alam kung nung madami pang mystery sa pagiging Dragon Slayer. Ano pa ba na anime? Yung Wistoria. Wistoria, actually pinag-usapan namin to last ep na kung gaano kaganda yung Wistoria and kinumpare namin siya versus Black Clover MC to MC kasi parang they actually have similarities but this character is not a simp and this character is a simp. si Will, diba? Parang ginagawa niya out of love. Tapos si Astra naman ginagawa niya to prove something, to prove a point that he's not a loser. And maganda. Ano ba nagustuhan mo sa Wistoria? Ako ang nare-rewind sa akin kay Will, si Kafka. Si Kafka? Ay! Ng Kaiju number 8. Di ba ganun lang din? Bakit ba niya gustong Yun nga na-mention ka na parang, I want to be beside her. What? Are you diba? Kafka? But diba? younger? Kafka. Diba? At saka, sa powers naman, actually mas nare-remind niya ako kay Mash Kay Mash. Halo siya no? Medyo sobrang mas Mash halo siya for ng me. Mash. Kesa kasi yung world itself, pwedeng medyo Black Clover. Okay, gets ko kung saan nanggagaling yung Black Clover feels. Pero, although sinasabi natin yun, ang layo. Malayo talaga. Malayo. Lalo na yung pagka siguro, yung feeling nung Wistoria is more on drama. Kasi pagka pinanood mo siya, alam mo na kagad actually sa first episode na hindi siya Black Clover. No? Na-compare lang siya kasi sa MC. MC walang magic. Hindi, at saka yung fight scene. Kasi kumalat sa TikTok yung fight scene dun sa, yung unang maangas na fight scene. Mm-hmm. Diba meron kasing broadsword din na parang katulad nung kay Asta. Kaya sobrang nako-compare siya kay Asta. Pero hindi talaga. So feeling ko talaga malaking potential nung Wistoria as pati as animation story. Animation so good. Sobrang solid. Liwanag pa rin. Sobrang shiny at liwanag ng animation. Tapos, ewan ko, parang sobrang unnecessary smooth niya na sobrang ganda. Diba? Yung kahit yung mga normal na walking. Actually, sabi ko nga, kailangan lang nila maging consistent doon. Kasi maraming ganyang anime na ang ganda sa simula, tapos medyo nagfo-fall off padulo. Actually, JJK may ganyang moments JJK. May inconsistency siya na parang isang moment ang ganda ng animation, tapos isang moment na medyo magpahingayin nyo na yung animator na mapagod. Pero kung yung Wistoria, magiging consistent sila na ganito yung animation, for sure, isa to sa mga pinakamagaganda anime this season. And I think Wistoria is still in the middle of episode like 4-3 as of now. So marami pa tayong makikitang mga revelations kasi nagfo-focus lang siya on Will mismo. Hindi siya unang episode parang si Will agad. Hindi siya nag-focus sa setting, doon sa Maggie Vanders. Parang ngayon pa lang ino-open up yung mga hindi ko pa nabasa yung manga pero alam ko may manga. So, super interested ako kung ano tong threat na to na parang pinag-uusapan nila. So, super parang interesting something bigger entity, di ba? Na mag-result daw to a calamity, end of the world. Medyo isekai vibes siya. Not gonna lie. Yung, diba, yung may parang ayan na yung mga demon lord. Yung ganun. Parang ganun yung feeling parang na sa akin. Parang ganun yung feeling nila. Cut na ba tayo? Cut? Hindi pa pala. May 8 minutes pa pala. Sige, feeling ko ako naman siguro. I think I have nahirapan ako magkwento ng mga anime na napanood ko sa ibang tao. Bakit naman? Kasi feeling ko ako lang nakapanood nun. Kasi alam mo yung taste ko sa anime, pre. Sobrang random, tapos minsan sobrang weird. And a lot of good anime ngayon, hindi siya masyadong trendy. And weird. And weird. Actually, pinanood ko yung ano ba to? Yung Shika no Kono no Shitanta. Alam mo yun? Yung ba yung may deer? Yung may deer. Yes. Actually, comedy lang siya. Very good comedy na di ko alam kung paano siya may explain Literal na slice of life lang siya. Tapos, may deer sa club nila. I mean, yun naman kasi talaga siya. Yun. And meron pang anime ngayon, it's called
parang 2.5 Ririsa. And it's actually similar to My Dress Up Darling. Oo. Anong title ulit? 2.5? Di ko maalala yung title pero 2.5 Ririsa yung, yung... Parang interesting kasi ako sobrang gusto ko yung My Dress Up Darling. Pero medyo iba siya. Parang otaku yung yung MC. Otaku yung MC, mahilig siya sa 2D girls. Mm-hmm. Tapos may sumali ng club niya, na manga anime club niya na cosplayer. Tapos ang kino-cosplay noon, yung favorite character niya. So, parang I guess magpo-focus siya dun sa isang cosplay lang na yun. Which makes me think, baka naman maging boring to. Pero nung pinanood ko, mukhang okay naman. Pero after, bigla akong nag-rewatch ng My Dress Up Darling. Shit, Marin! Ang ganda ng My Dress Up Darling Shit, Marin. Alam mo kung ano ni-rewatch ko recently? Quintessential. Oh, shit! Kailangan ko na i-rewatch. Yearly ko na i-rewatch yung Quintessential. Kasi, nakita ko rin nasa Netflix at movie. Tama ba? Talaga, nasa... hindi ko alam kung nasa platform pero nakita ko na available yung movie. So, pinanood ko. Mm-hmm. So, parang, okay, time to rewatch. Shit, tapos mo na? Oo. Hindi, ako kasi, alam nyo naman din ni, diba pagka magkausap tayo nila Poven, ako kasi more on shonen talaga yung hilig ko. Although, nanonood din ako ng mga slice of life, ganyan. Mas prefer ko lang yan. Pagdating sa mga rom-com, ako talaga iba yung dating sa akin ng Quintessential. Actually, My Dress Up Darling din. No, true. Oh, shit. Gusto. Kaya napariwatch din talaga ako ng ng My Dress Up ulit. Nakalimutan ko. Meron ding recent na pinanood ko. Hindi ko maalala kung ano Like yung pangalan. Mm-hmm. Pero meron din akong napanood recently na comedy din na parang romance. Rom-com din. Hindi ko maalala. Tungkol saan? Ano yung setting? Baka alam ko pre. Alam ko na. Ano to yung 100 Girlfriends. Holy shit! Napanood ko to! It's on fire. Someone that watched the same anime. Ayan. Inaalala ko yung title 100 girlfriends that really, really, really like me. Sobrang messed up nung plot. Like yung premise siya, sobrang... Pero benta. Ang benta ka. Parang ibig sabihin mo, magkakaroon siya ng 100 girlfriends? Diba? Yun yung Tapos kailangan, mahal din siya talaga. Parang, greatest plot twist siguro sa akin. Pati yung mom na in love sa kanya, pre. I swear, yung anime na yun parang wow. Title pa lang Title pa lang. So kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. Pinanood ko siya kasi nga dahil sa quintessential na meme na parang, you've watched quintessential quintuplets. Now, wait for this 100 girlfriends that really, really like. Sobrang lala. Parang, what? Tapos may mga kasi, may parang mga, nakita ko sa social media na yung MC nakahiga siya. Gumawa yung mga girls na ng lap bed sa kanya. Tapos humiga siya, nakaganda siya. Wow, what a heaven. I love it. I think I have one more na, it's not a weird anime, but hindi ko alam kung paano siya i-categorize. And I'm really fan of Monogatari series. Alam mo, hindi ko pa siya napanood. I think it's really not for everyone. Sobrang ang dami niyang words. yun lang kahit ako hindi ko siya masyado maintindihan, pero ewan ko, na-addict ako Parang siguro synopsis sa kanya, yung buong series na yun, marami siya Hindi siya sunod-sunod. So, ipapanoorin mo yung episode 1, clueless ka lang sa nangyayari. Tapos bibigyan ka ng unti-unting information sa next season. Tapos parang, okay, nagme-make sense na. Kung paano ginagawa yung mga TV series, di ba? Parang minsan, starting from the end, tapos yung start yung pinaka-current. Tapos ang weird din kasi ng concept, more on apparitions, parang siya, sci-fi. Actually parang magta-try din ako na mas manood ng mga non-shonen. Kasi marami ako na-miss Yung, di ba yung Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai? Medyo marerelate mo siya doon. Di ba parang meron dong
mga mystery yung mystery na parang bakit nagkakaganto? Parang ganun siya pero mas wordy. Honestly, na-weirdan ako dun sa simula sa Bunny Girls. Parang hindi ko Nasaan yung Bunny Girl? Where's the Bunny Girl? Diba? Parang hindi ko siya naiintindihan nung umpisa na parang ano ba nangyayari? Tapos unti-unti nga nagme-make sense. Ganun yung interesting part. Ganun yung Monogatari pero mas fucked up. Tapos meron pang bigla na lang magkaka-fight scene. Yes, yung fight scene lang. Whoa, yo, what? This is actually good fight scene. Oo. Tapos meron mga vampires and shit. Vampires. Tapos, okay, fine. Papanoorin ko. Yun meron vampires. Pero ewan ko pre. Sobrang weirded out ako noong una na kailangan ko siyang kailangan ko tumigil. Actually, gusto ko yung mga tapos panoorin ulit. Yung mga kakaiba. Kasi hindi siya common na makakapanood ka ng mga kakaiba talaga na anime. Kasi usual nga na pinapanood ko shonen. Diba? So ngayon medyo nagtatry ako ng mga iba-iba. Kasi ngayon, nanonood lang ako pagka nasa Netflix. Oo nga. Yun nga feeling ko masyado na ako na-isolate sa Netflix. Nakakalimutan ko na may iba pa palang iba anime. Kasi yung convenience. Iba yung convenience. Although, nakakaano ko lang sa Bilibili. Oh, shit. Mas marami pa sa Bilibili. Mas marami. Oh, shit, tapos nag-ano ako sa kanya, yung annual. Kasi mas mura eh. So, nag-annual ako. Sabi ko, sige, yung mga anime na wala sa isa-isa natin yan. Yung Monogatari series pa, add ko lang na, parang siya, iba yung appeal niya. Difference of anime and then parang light novel. Kasi nakausap ko yung friend ko na binasa yung light novel. And parang made for Japanese people talaga siya. Hindi siya made for foreigners. Kasi yung mga words doon na for Japanese, marami siyang wordplay. So parang marami siyang mga rhyming scheme and whatever na hindi masyado matranslate to anime. Pero parang nagko-compensate yung anime through visuals. So sobrang colorful. Ang dami, parang JoJo na pa iba-iba kulay. Ang dami ng halo-halo ng Monogatari. Pero nag-enjoy ako kasi kakaiba yung mystery tapos yung mga revelations. Kahit sobrang weirded out ako sa mga nangyayari. Okay, enough of this weird anime that I love. Kasi masyado na ako nag-iyak eh. Kapag nagsimula na ako ng mga anime na pinapanood ko, masyado na nagiging weird yung episode. So gusto ko ngayon, kahit non-anime siguro, ano ba yung mga recently na pinanood mo? Alam mo yung pinaka-recent? Actually, twice ko na siya napanood. Twice? Oo. Nanood ako literal kagabi nanood ako 4D na to. Deadpool and Wolverine. Deadpool and Wolverine. Actually, nung una ka nanood, kasama mo ako. Kasama tayo nun eh. Solid. Sige, gawa tayong concise review. Concise. Paano ba? Ikaw, ano bang initial thoughts mo pagkatapos natin manood? Kasi, pag Deadpool movie, kailangan ko i-turn off yung brain ko ba? Hindi, totoo naman. Kasi, I think yun naman yung expectation. Kasi wala ka dapat i-expect from a Deadpool movie kasi sobrang sobrang unexpected ni Deadpool as a yung personality niya, hindi mo rin mababasa eh. So, just watch it and enjoy it. Ganun ko siya in-approach. And, hindi naman siya nag-flop. Sobrang ganda. For me, siya yung best Marvel movie ng this year na napanood ko. Well, to be fair kasi, ang ganda rin nung ginawa nila. Like yung, alam nila na Deadpool movie kasi yung papanoorin mo. And hindi siya kailangan sobrang serious. Yes, meron siyang overarching plot, pero mas nakafocus siya dun sa interaction ni Deadpool at saka ni Wolverine. Like yung parang samahan nila. 'Di ba? Na ang galing kasi both si Ryan Reynolds at saka si Hugh Jackman, parang yung rules nila na nila. Diba? As in, in-known nila yung rules nila. Si Wolverine nga, forever na nagbago dahil kay Hugh Jackman. True. Kasi, before naman, lalo ko napanood mo yung X-Men 97. Diba, iba yung ugali ni Wolverine doon. Compared dun sa depiction ni Hugh Jackman. Pero, after kasi nung success niya as Wolverine, medyo yung overall... Siya na yung naging reference as Wolverine talaga. Diba? Siya na yung, ito na si Wolverine, actually. Yung medyo mas Hugh Jackman na kesa dun sa dating Wolverine. Yeah, same for Deadpool. Parang pag
naririnig mo yung boses ni Ryan Reynolds, or if ever man nagbabasa ka comics tas binabasa mo yung dialogue ni Deadpool, laging Ryan Reynolds yung nasa isip ko. Na actually, si Ryan Reynolds, lahat ng karakter niya, Deadpool na din. Oo, true. Kahit parang yung sa guy na movie. Oo. Para si Deadpool lang din yung pinapanood ko. Lahat na to Deadpool damn it. Pero may mga actors naman talaga na gano'n. Na parang iisa yung persona nila. Like The Rock. Oo, si The Rock, si Adam Sandler. Like, yes, meron silang ibang dimension, kaya nila. Pero feeling ko kasi binabayaran sila for this persona. Kasi yun yung bente. And I can't blame them. Like, pwede mong sabihin na konti yung parang variety ng characters nila, ganyan. Meron nga ako nakikitang meme ni The Rock Tapos, same kasi lahat ng suot niya. Oo. Yung parang explorer shit. Tapos parang pinapahula, what movie is this? Journey to Jumanji. Same lang lahat. Hindi, pero kasi yun yung selling point nila. Yung selling point niya. Ako nga, Rampage, ganun din. Lagi, parang siya na yung standard ng parang mag-explore buff guy. Is The Rock. Dati si ano yan eh. Sino nga ba yung dating Jumanji din? Tsaka yun yung iniisip ko sa The Mummy. Center of the world. Pati The Mummy, si... Kalimutan Basta ko pangalan niya. sobrang iconic, pero sorry, nakalimutan ang pangalan niya. Pero siya yun. Hindi ko talaga maalala. Sobrang iconic niya kasi for every movie na pinapanood mo ng bata ka. Siya yung adventure. Oo, parang kala mo siya yung protagonist ng lahat. Ng lahat. Kala mo connected lahat. Yun pala hindi. Pero sino? Si Brendan Fraser. Yeah, Brendan Fraser. Yes, sobrang goated. Yun. Panahon niya talaga yan. Ngayon, transition na kay The Rock. Siya na yung bago. Yun na yung model ng mga bata, si The Rock. Ang nag-iiba lang siguro niyang role is si Maui. Feeling ko nga si Maui ganun din. No! The Rock lang siya na kumakanta. You're welcome. Pero di ba yung persona ni Maui ganun din. Buff guy lang siya na pinul niya yung moon. Going back to Deadpool and Wolverine, I didn't expect that those scenes can happen. Parang gano'n. Ayoko mag-spoil kasi parang hirap explain na hindi nag-spoil. Pero feeling ko pagka time na i-release natin tong episode na to, okay na mag-spoil. Okay na mag-spoil. Feeling ko So mag-spoil na ako. Spoilers alert if di mo pa napapanood. Mag-skip na lang kayo sa ganitong time. So, yung gusto ko sabihin, parang hindi ko in-expect na magiging ganito yung mga cameo na mangyayari. And yung storyline. Hindi, ang ganda nung pagka-execute nila doon sa cameos. Hindi lang siya mema cameo Parang may relevance siya sa story. Yung nga ang pinaka-mema na nga doon yung kay Henry Cavill. Yung kay Henry Cavill. Cavalry. Dammit, sobrang buff ni Henry Cavill. Bakit nyo nilagay siya doon? Pero feeling ko hindi pa yun yung Marvel character. Kasi diba, may rumors na magiging Marvel rin siya, ganyan. Pero feeling ko hindi pa yun. Ano yung pinaka-most siguro na holy shit! Dun sa ano talaga? Yung kay Chris Evans. True. Ako sobra din, yun, same. sobra. Kasi, nung nakita mo siya, akala mo talaga si Cap Kasi may red May red siya dito, naka-bandage pa Tapos, kahit si Deadpool, yun yung sinasabi niya. Parang talagang nililid ka niya to this path na si Captain America to Tapos, biglang, Flame on! Lugi lang siya doon sa kalaban niya doon. Si Pyro kasi, kinuha lang yung apoy niya. Sobrang solid ng part din. Actually, parang yung nagsimula nung hype Doon na parang, okay, so meron pang iba. And sadly, di nagtagal. Mahal nga daw kasi yung bayad. Sinabi naman kung bakit True. Sabi, ang mahal niya i-keep doon sa movie. May budget sila. Another thing also is the revelations of Blade and Elektra. Oo nga. Diba, actually, yung nakita ko sa Elektra, parang sa sobrang tagal na nung Elektra na movie. Feeling ko nga hindi lahat na-recognize na sa Hindi Elektra. ko siya na-recognize, pre. Pero ako kasi nung nakita ko yung sabi ko, Elektra? Oo. Ang na-recognize ko agad, si Blade. Oo, for sure. Kasi si Blade talaga, kasi Elektra, yung movie, wasn't really that successful. Like, let's be real. Hindi siya
Like, Kaya pala nasa ano siya sa Void. Kaya siya nasa Void. Pero yung Blade Trinity, sobrang sumikat yun eh. Actually, hindi mo nga akalain ng Marvel yun eh, at the time. Mhm. Pero Iba yung pa concept kasi nung half concept vampire, di ba? Oo. Ganda nung concept ni Blade. And then there's just this random biglang lumabas si Channing Tatum. Hindi, pero ako honestly, isa sa mga favorite actors ko kasi si Channing Tatum. Maganda ba yung pagka-act niya as Gambit? Feeling ko kasama yun dun sa whole, parang kaya siya yung kinuha. Parang may konting joke dun. Okay. Feeling ko may konting joke dun. Bakit? Kasi, naalala mo yung sa 21 Jump Street? 21 Jump Street. Or 22. 22 ata yun. 22. 22 Jump Street. Yung My Name's Jeff. My name is Jeff. Parang yun naalala Pati yan naalala ko pag ginagawa niya accent. Parang hinihintay kong sabihin niya. hindi ko mawala sa isip ko pag ginagawa yung accent na yun. Pero bagay sa kanya eh. Bagay sa kanya. Like, itsura-wise, bagay yung Gambit. Feeling ko hindi ko magets yung ni Channing Tatum kung hindi ko napanood yung X-Men 97 eh. Kasi diba, iba din yung... Hindi, kaya sobrang tama yung timing ng X-Men 97 nung nilabas nila. Kasi, una, sobrang ganda nung pagka-execute ng 97. Mhm. So, medyo nagka-hype sa kanya. Mhm. Especially sa Marvel community na revive ng konti. Tapos ipapasok mo tong Deadpool, Wolverine na maraming Parang may makukuha intindihan mo reference talaga. kasi pinakita nga si Psylocke, pinakita si ang daming mga characters na pwedeng hindi mo na naaalala. Pero kung nanood ka ng 97, for sure. Mare-recognize mo eh. Recently ko lang din pinanood yung 97. Actually, hindi ko pa siya tapos. Ongoing pa ako sa kanya. Haba kasi. Ang haba ng episodes. Oo, mahaba. Pero enjoyable siya. Parang pinapanood ko siya sobrang kumain. Pero ang na-realize ko doon, pre, since for X-Men, sa movies ko siya sa movies ako nag-start eh. Nung mga dati-dati pa. So, hindi ko na-realize na sobrang buff pala ng mga mutant powers ng X-Men sa X-Men 97. Sobrang nagulat ako kasi parang yung team ni Cyclops, di ba? Bababa sila. Tapos si Cyclops, pre, lumilipad gamit yung laser beam niya. Gano'ng kalakas yung leeg niya, pre. Titilapan yung leeg mo ni Famer eh. Pero grabe, ang akas doon. Hindi kasi talaga ako fan ng comic fan. So hindi ko alam yung ganun palang persona si Cyclops na actually, lumilipad. si Cyclops nga ang talaga. Before kasi ako nanonood ako ng series din dati. Like, naaalala ko siya na bata ako na pinapanood ko to. Ang leader kasi talaga, si Cyclops. Si Cyclops nga. Siya talaga yung parang the main X-Men. Like, siya yung X-Man. Hindi si Wolverine. Pero dahil sa movies, dahil kay Hugh Jackman, yun yung sinasabi ko. Nga, parang na dahil kay Hugh Jackman, nagbago yung takbo ng X-Men na medyo mas Wolverine focus na siya. Kasi dati nga talaga si Cyclops, which is pagka nakakausap ko nga ibang content creators, Cyclops, yun yung isa talaga sa mga gusto nilang mabalik. Na parang mabalik yung focus kay Cyclops. So, gusto nila yung next na Cyclops sa MCU, someone na kayang dalhin yun. Kaya maraming gusto na si Henry Cavill talaga, ang Cyclops. Ang impression ko tuloy kay Cyclops dahil sa movies, parang sobrang hina niya lang. Oo. Kasi parang, oh my glasses! Parang si Velma lang ng Scooby-Doo, pre. Pero siya talaga, as in magaling siyang leader, batak din siya, ganon. Ang katapat niya para siyang si Captain America. Siya yung Captain America vibes ng X-Men. Yep. Actually, pag naglalaro ng Marvel versus Capcom, parang pag si Cyclops, parang ang lakas-lakas niya sa yung niya sa games. Marvel versus Capcom, yung parang laser beam niya, yung buong screen. Ba't ang lakas-lakas niya? Pero parang pag sa mga movie na panood ko, bakit? Bro, is underrated for real. As much as gusto ko yung Fox na X-Men, talagang they did a Cyclops dirty dun. Para siyang naging whiny whiny ex-boyfriend. Man, we're Jean. Diba? Jean! Totoo naman, medyo sa daming magandang ginawa ng Fox X-Men, si Cyclops yung medyo kinulang sila. Definitely. Kulang na rin siya sa scenes and cameo nung
Parang nag-focus na talaga. Parang nag-divert na Hindi, talaga wala na. to As in, si Wolverine. Wolverine talaga. So, Kaya nga siya yung, di ba, anchor being. Yes. Yes. Baka may dyan, baka may universe na ang anchor being si si Cyclops. Yung 97. Oh, yeah, 97. Sobrang solid. Pero dun sa 97, sino ba ang pinaka-focus dun ngayon? Kasi si Wolverine parang background character lang sa 97. Para lang siya eh. Wala, patawa lang. Actually, si Cyclops malaki yung role. Si Jean Grey malaki yung role. Si Jean Grey na may And actually, super crucial din si Magneto. Si Magneto, no. Sobrang buff ni Magneto sa 97. Pero gusto ko yung hindi lang nila afford si Magneto para dito sa Deadpool Wolverine. No, pinatay na lang nila. He's dead. Yung sabi ni Deadpool na, ngayon pa kayo nagtipid Disney. Ang daming fourth wall breaking. Para sa iba, may nakikita kong reviews kasi na yung mga sa Rotten Tomatoes na review na parang nasobrahan daw sa yung fourth wall breaking ganyan. Ako, ang nasa isip ko, na-expect mo si Deadpool to. Oo nga. Parang totoo naman. Nakakatawa lang din na yung isang Deadpool, yung handsome Deadpool. Actually, ako meron akong parang personal beef sa mga reviewers. Kasi especially IGN. Every time na nagre-review IGN, trash. Parang mema lang talaga. Bakit kayo ganyan mag-review? Parang, ako kasi, gets ko naman, hindi ako professional reviewer. Di ba? And hindi ko sasabihin na, parang, kaya ko mag-critique talaga ng movies. Kaya ko lang sabihin ko, in-enjoy ko or hindi. At that level. Pero kasi pagka minsan, nagbabasa ako ng reviews, parang ang feeling ko, hindi nila naiintindihan kung para saan. Kung ano yung goal ng movie. Kasi kung ang goal lang ng movie, magpatawa, bakit naghahanap ka ng substance? Para nag-utos lang sila ng employee manood ng movie. Oo. Tapos, ano mo yan ha? Diba, I-review mo yan ha? Hindi ka naman fan ng comics. Manonood ka ng comic book movie. Mag-expect ka na parang... Sobrang mafe-feel mo, everything. Or magre-reklamo ka na parang kung hindi ka comic book fan, hindi mo magugustuhan to. Ano ba yung goal ng comic book movie? True. Diba? True. Parang, kailangan kasi maintindihan mo na ano tong movie na to, ano yung gusto niyang gawin. Diba? I-judge mo siya for that. Like, for example, kung Deadpool, kung hindi siya nakakatawa, hindi siya kung boring siya, pangit siya. Pero nakakatawa siya. Nakakatawa siya naman yung line. I mean, as long as may something na hindi naman sobrang trash ng plot, hindi sobrang I think okay lang. Pero yung iba, meron mga legit na iinis na masyado daw all over the place. Pero, it's Deadpool. That's why you just need to turn your brains off. Except for the reference. You need to know the... Hindi, pero honestly, yung Deadpool Wolverine, kailangan aware ka sa Marvel scene. True. Like, sa movies, not kahit just nga the sa movie, comics. Comics. Actually, the more that you know, mas may enjoy mo siya. Mas may enjoy mo siya. Actually, ako may mga missing parts ako na reference. Pero nare-recognize ko. Kaya natutuwa pa din ako. Lalo na yung naghahanap siya ng the perfect Wolverine na maging anchor. Tapos nakita ibang Wolverine. Nare-recognize ka ibang Wolverine dito. Pero yun nga lang. Kulang ako sa context. Natotoo naman. Kaya nga parang yun din yung... Kasi pinanood ko siya second time, diba? Yung kasama ko kasi nung nanood second time, hindi talaga Marvel fans. So, dami nilang questions. Gets. So, ako, that's why ang sinasabi ko, it's more on a love letter talaga to Marvel fans. Parang ito yung pambawi ng MCU at saka ng Fox dun sa mga fans ng franchise na medyo, for the last few movies, medyo, diba? Kasi, aminin natin sa hindi. Medyo gumaganon talaga yung yung quality ng MCU films. Yes. Like, yung last na sobrang nagustuhan ko is Guardians of the Galaxy! I know it! Tapos parang after nun, parang wala pa. And even before Guardians of the Galaxy, like, watchable sila. Pero it's not at the same level as Winter Soldier, not at the same level as the past MCU films, no? Na naramdaman mo na may fall talaga ng quality. And para sa akin, yun yung nagawa ng Deadpool and Wolverine right now. Is kahit papaano, nagkaroon ng, I think, mas makikinig na sila sa atin ngayon. I think, maybe,
maybe this time mas pagbibigyan yung fans. 'Di ba? Kasi marami sa mga Marvel fans, ang gusto lang naman dyan talaga to do their characters justice. Yung mga comic book characters na mahal mo. Lagyan mo lang ng magandang storyline, lagyan mo lang ng ganyan. Hindi. Pansin ko kasi sa mga Marvel movies na iba, parang medyo mapatawa na lang eh. Parang malagay na lang yung comedy na parang yung Marvel vibes talaga eh. Pero parang bigla siyang nagfo-follow, parang nawawala ng substance. Nawawala ng personality yung mga characters. Which is the problem of the DC Universe before. Like bago yung Snyderverse, yun yung reklamo ko sa Snyderverse. Bakit lahat sila edgy na? Hindi, totoo naman eh. And right now, kung hindi siya i-prevent, ganun kasi mangyayari sa sa MCU. Parang ba't lahat sila comedic lang, ganyan. Eh, iba-iba sila ng personality. Na dapat yun yung na-highlight, yung personality nila. Kaya nung napanood ko yung Thor, Love and Thunder, parang nasobrahan. Parang sobrang parang nag-fall off na siya. Parang hindi ako natuwa. Parang feeling ko ako may bias lang ako sa Thor. Ano yung bias? Hindi, kasi ako si Thor, favorite character ko siya talaga. So, feeling ko, nung first na panood ko, nag-enjoy ako nung first run. Nakita ko lang lahat ng mali. Nung second time ko siya pinanood na parang, shit. Pero kasi nung first time, na-enjoy ko siya kasi may bias nga ako kay Thor. Pero parang nung second time, parang, parang walang sense yung story, walang Pati yung mga side characters eh. Diba? Nawalan sila lahat ng personality. Para ako nanonood ng mga Enteng Kabisote movies, pre. Oo. Yung parang ma-insert ka ng punchline lagi para matawa yung Parang pilit. Oo, masyadong pilit. Sayang tuloy yung sayang budget, putang ina. Ang ganda sana eh. Ang dami sila pwede gawin dun sa Thor movie na yun eh. Sobrang missed opportunity yan kasi ang ganda ng storyline ni Gore. Yun. Kasi nabasa ko yun sa comics. So, alam ko na sobrang ganda nun. Pwede nga sila magpasok ng multiverse element dun or time travel element. Kasi, hindi si Gore yung kinlaban, pero during that same timeline, pwede nila ipasok na pwede na nilang kakalabanin si Galactus eh. Pwedeng talaga? dito sila mag-introduce na si Galactus sa future or makita lang kahit hindi nila kalabanin. Diba? Nag-introduce na ba sila ng Galactus ever? Sa MCU? No pa. Parang feeling ko at best hints lang. Hints lang. Wala pa kahit Parang inaalala ko. Huli ko lang nakita si Galactus yung sa Final Fantasy. Fantastic Four, yung cloud lang siya. What the fuck? It's just a cloud. Hindi, pero baka daw kasi siya yung next big bad eh. Big bad. So, kinda makes sense kung maganda sana siya ipasok dun sa Thor Love and Thunder. Like, again, hindi siya kakalabanin Hindi ko rin sasabihin na pero magandang ma-hint. Ma-hint siya na nandun siya. Na nag-e-exist siya. Parang maganda i-establish na nag-e-exist si Galactus sa MCU. Kasi, na-establish na nga yung ibang mga gods eh. And, medyo, mga Celestials naman, gano'n. Diba? So, parang, hindi naman out there na doon ma-introduce or kahit cameo lang ni Galactus. Kahit cutscene lang sa dulo, Yung end credits lang. Producers, do your thing. Study hard. Let's stop this conversation about Marvel. Alam mo yung isa pang pinag-iisipan ko lately. One Piece. One Piece. One Piece. Patapos na One Piece eh. Nafe-feel mo na eh. Nafe-feel ko na nga eh. Kasi nafe-feel mo na lalo yung... Tunang ako magbasa ng manga na anime kasi parang gusto ko na lang hintayin. So hindi mo alam yung last hindi ka alam nangyari. Pero naman ako, parang okay lang ako with spoilers kasi... Gets. Pero basically kasi ngayon medyo na-set up na ito na yung mga ready big players para sa last arc talaga. Holy shit. Parang may panel doon na pinakita yung mga big players. Actually, si Oda, alam ba nagpa-opera si Oda ng mata? Oh. Kasi yung previous, yung parang yung before siya magpa-opera ng mata, medyo nakita ng fans na nagde-degrade na kasi yung quality. At tapos gumanda ulit yung ano. Tapos parang yung mga recent chapters. Nakita ko pala to. Oda is getting good again. Para yung kasi medyo yung details daw medyo blurry. Pero
ibig sabihin daw successful yung eye surgery na arigato gozaimasu. Pero feeling ko tatapusin na rin talaga. Kasi may feeling ako na nakakaramdam na rin si Oda na tumatanda na siya. Pagod na, pre. Diba? Pagod na. Ang tagal na rin naman. Pero may iyak siguro pag nag-end yung One Piece kahit manga. Ako gusto ko talaga mangyari yung yung sabay-sabay mag-end. Lahat? Like yung revelation ng One Piece, sabay-sabay. Like yung manga, anime. Fuck! Sub-dub. Kasi humahabol na yung dub sa sub eh. Yung dub? Oo. Hindi, I mean, kasi syempre, kikater mo lahat ng fans eh. So, yung mga nanonood ng dub, ng sub, ng So, humahabol yung mga dub. Grabe, ang bilis ha. Actually, sobrang powerhouse na ng Toei. Oo. Hindi, kaya nga, possible kasi sa pace nila ngayon. Lalo kung hindi nila gagawin yung sobrang pinapahaba yung episode. Kasi, honestly, yun lang yung problema sa anime. Na talagang sobrang stretch nung isang episode. Stretch. Kaya, actually, kung totoo, nung nakita mo yung sa gagawin ng Studio Wit, yung remake, yung totoo remake, ba yun? I think, na naggagawa sila ng remake for One Piece. Like, kung totoo na shorter yung mas konti yung episodes, feeling ko ang laking impact nun. Kasi yung One Piece, pagka pinanood mo yung One Piece, ang laki ng difference siya. Kasi isa sa usual na reklamo sa One Piece anime is parang andragi ng episode. Kasi nga mahaba. Pero kasi pinapahaba talaga nila eh. Well, old school anime has always been like that. No? Hindi, tsaka pinapahaba talaga nila para magkasya yung isang episode sa isang chapter. Sa isang chapter. 'Di ba? So, kung medyo bibilisan nila ng konti para makahabol, feeling ko talaga kaya yun eh. Na, ang laking event nun, kung isipin mo kung sabay-sabay, lahat ng medium, yung revelation kung ano yung One Piece, sabay-sabay lahat. Lahat tayo. Lahat diba? Naghihintay. Kasi usually yun yung nakakatanggal ng nung magandang element. Yung pagka na-spoil ka sa manga. Tapos lalabas sa anime. Parang yung Fifth Gear. Honestly, kung hindi lumabas yung Fifth Gear sa manga, grabe yung revelation nun. Diba? Pero, it is what it is. So, ako, honestly, yun yung inaasahan ko na sana. Medyo, mahirap siya gawin, pero diba? possible because of the way. Of how big it is na. Grabe Toei, no? So, yung Toei, parang nag-evolve siya from just a normal, well, malaki naman talaga yung Toei sa Japan eh. Pero actually, the way they were doing it sa One Piece, a weekly anime, grabe, with that kind of animation and a lot of animators din na nagko-collab. Sobrang powerhouse production. Iba talaga. Ibang level yung Kaya nga pagka naggagawa ko ng mga reviews, ganyan, lagi ko hindi sinasama One Piece. Kasi para sa akin, One Piece is its own thing na at this point. Like, hindi mo siya pwedeng i-compare sa ibang anime na seasonal, ganyan. Kasi, iba yung bawal One Piece pagdating sa... Bawal mo na siya i-compare. May privilege na yung One Piece. Kasi... Hindi, meron naman kasi talaga. Totoo naman. Even nga, comparing it to Naruto medyo mahirap na at this point in terms of... alam naman natin kung ano nangyari sa Shippuden Yes. Yung ako talaga, Naruto was... ruined by failures. Shippuden. Na ako kasi believer ako na okay lang yung failures. Pero canon failures. Sa sobrang random eh. Yung mga slice of life failures nila. Like kung bibigyan mo lang ako kunyari ng backstory ni Kakashi na canon. Okay. Pero hindi sa gitna ng arc. Yung laging kunwari after kunyari after pain. Parang, ilang filler ba to? 10. Diba, tapos yung filler may arc. Sa Bleach naman, per arc yung filler. Parang, Arrancar, filler arc. Arrancar, filler arc. Okay, diba? So, I mean, at least dun sa Bleach, may expect mo na itong buong arc na to, filler arc lang to. Pwede mo siyang skip. Sa Naruto kasi hindi eh. Naruto pa, grabe yung absurdity nung filler episode. Meron pang episode na parang may robot Naruto. Like, what the fuck? Again, okay lang Naruto? Sana siya kung medyo established na filler season to. Filler season. Filler arc lang to. Like, huwag niyong pansinin. Or hindi ka nasa gitna ng laban. Diba? Pero yun yung balik tayo sa One Piece na right now, it's amazing kung paano nila nagagawa na
kahit sabihin mo na medyo pinapatagal nila ng konti, ganyan. Pero the fact na hindi nila kailangan ng fillers to keep up with the manga says a lot. Yes, parang sobrang locked in na nila sa paggawa ng anime talaga eh. Parang kung pag nakahanap sila ng opportunity to get that good animator, they will get it. Talaga. Pero again, sobrang laki na ng One Piece. Diba may One Piece Day nga? Oo, One Piece Day na. Happy One Piece Day, everyone! Diba? May One Piece Day. Again, sobrang dami nang nagaganap sa One Piece. And actually, reminds me, Uniqlo just released at 25th anniversary. Di ko alam kung ano yung line, pero One Piece yun eh. Or 250th anniversary. Ganun lang katagal yung... Hello, future! 25th anniversary of One Piece. Nag-release na sila ng iba't ibang designs for that. Kamusta ba yung designs para sa'yo? For me, nung nakita ko, it's not that bad, but Uniqlo has tendency to choose parang may mas maganda pang design. Parang ganon. Totoo. And then, honestly, ang para sa akin, yung isa lang naman sa reasons ko bakit gusto ko rin supportahan yung Uniqlo. Kasi at least licensed. License siya. Diba? Like, at least kahit pa paano, ito yung parang legal shirts. No? Pero at the same time, totoo naman, sa dinami ng shirts, although meron naman gusto ko naman yung design ganyan. Minsan yung tela, minsan yung just parang, a Uniqlo rant. Bakit yung tela nila sa mga collab shirts parang nag-iiba na pre? Yung quality, no? Ang pinaka gusto ko pa rin yung si Makime. Yung Chainsaw Man collab. Ako din. Ako meron ako nun eh. Meron ko ba nun? Meron ako nun, yung white, yung black. Ako Makima lang yung nabili ko eh. Pero sobrang gusto ko yun kasi oversize siya. Tapos makapal yung tela niya. So hindi siya yung anong binili mo. Parang hindi low quality yung feel. Ang problem kasi, may mga Uniqlo shirts na medyo low quality na yung feel. Kinumpare ko din yung mga old Uniqlo shirts ko na anime shirts versus sa now. Yung mga dati ko talaga ang ganda nung yung pagka-cotton ng shirt. And now, I don't know, parang pambahay na talaga. Oo. Pero again, yung designs naman, okay pa rin naman siya. Pero agree, definitely, sa resources ng Uniqlo, definitely they could do more. Yes. So, I get it. Pero yung Alabasta shirt, gusto ko. Alabasta shirt? Crocodile pa to? Hindi, yung blue. Hindi ko na... Yung nakaganon sila. Okay. That's so nice. Pero Alabasta. Gusto ko kasi yung pagka-blue nung shirt mismo. Tapos gusto ko rin yung kung paano nila ginawa yung print na medyo, yung para siyang mono blue. Feeling ko yung blue, parang blue ni Vivi. Vivi ba? Medyo. Pero, diba, yung characters blue, parang yung pagkakaprint, gusto ko siya. That's so nice nga. The color of the sea. What? The color of the sea. Madam Uniqlo, I don't know, yung pinaka-ano ko lang talaga sa Uniqlo, kaya medyo hindi na ako mabili ng anime shirts because of the quality din. Kasi I'm not paying for like 700, 800 for ang trick dyan, abangan mo yung sale. Same. Pero kung pag nagustuhan ko talaga yung kasi hindi lang design factor sa akin sa damit eh. Comfort, damn. Fair. Ayoko para medyo kaya ako ayoko na nung mema lang. And actually, yun talaga. Sa akin din comfort. Kaya pagka sa Uniqlo, if ever man bumibili ako, online. Kasi, diba, pagka pupunta ka sa store, hanggang XL lang. Pero kasi yung XL nila, maliit sa akin. So, kailangan ko pa yung double XL, which is available naman online. So, pag sa mga physical shops hindi. Wala. Kailangan bibili mo siya online. Get this big man his sizes up. Uniqlo! Pero at least meron naman silang ganong option, which is commendable, I guess. Well, pero dapat available pa rin sa physical stores. True. Kasi, paano ka magsusukat ng mga kasi bigger sizes? meron lang din talaga, lalo pagka medyo matangkad ka din. Minsan kasya sa'yo, pero bitin. So, talagang mag-size up. Top. Ikaw pa, pre, malaki ka na nga, tapos medyo wide pa yung shoulders. So, medyo rin talaga sa akin. Kaya usually, mas ang clothing ko, H&M, Zara, more on US sizing. Actually, yung mga Old Navy nga yung pinakasakto eh. Pero kasi, hindi ko gusto yung design ng Old Navy.
since we're talking about clothes and fashion, do you usually, just a random thought, kasi ako ever since na feeling ko dati, ang laman lang ng wardrobe ko is black, white, and gray. Oh, ako nga. Pero Ako nga wala eh. Walang ganong color. Walang color scheme. Naalala mo yung training before? Kung ano lang yung suot ko. Kung ano madampot ko yun yung suot ko. May times na yung top ko red, shorts ko green. Bright green pa. Syempre kasi di ba as a content creator, medyo ano ka na rin sa sarili. Aware ka na rin sa sarili mo eh. So, totoo naman. ngayon ba mas ano ka na? Mas sensitive ka na? Or mas sensitive? Mas picky? Mas picky ka na sa mga suot mo? Right now kasi, at least tinatry ko na meron akong sariling style din. Although binibuild ko pa siya kasi syempre bibili ka rin ng damit eh. Oh, true. Pero nag-overhaul ako. Ang dami ko ng damit na pinamigay. Like, yung dinonate na lang, ganyan, or binigay sa mga pinsan. Kasi una, yung fit, ayoko na nung ganitong fit. Kasi naalala ko before, sobrang uso nung kailangan fit sa'yo. Diba? May time na gano'n eh. Na yun yung uso. Parang everyone wants... Diba? Pero ngayon kasi, mas, especially ngayon, medyo gusto ko yung sakto lang. Uso na ngayon na boxed fit. Oo, yung mga ganon. Pero sa akin kasi, hindi rin super bagay sa akin yung boxy eh. Kasi, again, malaki. Malaki ka. So, lalong malaki tignan. So, yung saktong fit talaga yung hinahanap ko. Tapos, since then, right now kasi, as you can see, lagi ako naka-black. Bakit lagi ka na black? Kasi ang dali. Okay. Honestly, ang dali kasi real, nung all black. Ang dali ng accessories. Kasi usually ngayon, naka-rings ako, may watch, may ano. Kahit anong suot ko, pwede yung black. Ngayon, pagkakailangan ko na medyo mas fancy, nalagay lang ako patong. Yes. Diba? Ultimate combo. May coat ka, meron kang polo shirt, meron kang polo, ganyan. Pero, nag-experiment ako ngayon, colors. Although, hindi pa ako bumibili kasi 'di ba naka-weight loss journey tayo right now. No, so ang ginugol ko talaga by a certain weight, like a certain point. Okay, sige, mag-start na ako. As in, i-content ko yun eh. Kasi tatry ko na mas magsuot ng colors. Kasi na-discover ko, bagay pala sa akin yung light colors. Like yung mga pastel, bagay pala siya sa akin. Sobrang trendy ng mga pastel colors ngayon. Kasi, siguro sa skin tone din, like, nagkataon lang. Bagay siya, tignan sa akin. So, medyo mas ine-explore ko ngayon yung ibang colors. Although, yung black yung default ko. Maganda rin kasi na meron kang variety. Diba? And i-explore ko din yun. Again, pagka medyo mas pumayat pa ng konti. So, yeah, abangan nyo yung weight loss journey ni Dennis. Pero ang nagugustuhan ko ngayon yung blue. Blue? As in yung... Parang masyado ka na-obsessed sa blue. Parang nakita ka, bumili ka ng hoodie na blue dati, tapos di mo na sinuot ulit. Hindi yung long sleeves. Hindi, sinusot ko naman siya. Sinusot ko naman. Yung parang hoodie na sa H&M. Hindi, yan. Katulad nung nabanggit mo kanina, events. Sa totoo lang, yung mga patong, ayoko siyang inuulit sa events kasi halata. Same. Pag pumupunta ako mga parang napapaisip ako, parang sinuot ko na to dati. Usually pag pupunta ako events, tingin muna ako sa IG ko, parang yung last post ko, ito yung damit ko. So, bawal ko suotin yun. Yun din yung sa akin. Kaya, hindi mo madalas na makikita na same. Except yung mga black. Kasi pagka all black, parang hindi as halata eh. Diba? Shit. So, laki ng problema natin. Nagkakaroon ka rin ng excuse na paulit-ulit. Oo. Pero again, madali rin kasi i-accessorize. So, kung kailangan ko lang na medyo mas fancy ng konti, pupolo ako. Kasi polo shirt. 'Di ba? Na kasi dalawa yung colors talaga na pinaglalaro ko. It's either neutral colors. Kala ko blue. Wala pa akong mga blue stuff eh. Although gusto ko. Okay. Right now, mga neutral colors. So, yung beige. Beige, yes. Yan. Yung mga ganyang color scheme. Or, all black. Tapos, may pop of color lang. So, lagay ka na, kunyari, yung pula ko na parang polo. Or, jeans. Ano pala? Oo, tama. Parang yung maong na top. Ganyan. Denim jacket. Mga denim jacket. Or leather jacket. Ganyan. So, mag-add ka lang ng layer. Mas madali kasi. Again, for guys naman kasi feeling ko sa atin hindi as important yung parang
fit. Hindi fit eh. Yung variety. Actually, nagiging maarte ng alata ng mga lalaki ngayon eh, no? Hindi, well, hindi as important. As important. Pero kasi, the more na nagigets mo kung ano yung style mo. Mm-hmm. Kasi ako before, again, sabi ko nga dati, kung ano lang madampot ko, yun yung suot ko eh. Oo. Totoo diba? naman. Literal, lalo nung college tayo. Blue shirt, red shorts, diba? And yellow. Oo, pati nga Slippers? medyas eh. Pati nga medyas, wala akong paki kung ano suot ko kasi gagamitin ko lang naman to sa training eh. As in, ganun ako before. Pero kasi, ngayon na medyo mas lumalabas ka, mga nasa events, mas nagiging conscious ka. Tsaka lalo na pag minsan na-recognize ka ng people eh. So, yun. Dennis pa yun. Nakakulay red, yellow, at blue. Primary colors. So, kailangan din talaga. Hindi, kailangan siya. I think important na aspect din yun na kasi yun yung isa sa, honestly, hindi pa ako well-adjusted sa kanya. Nasa content creator, you're putting yourself out there, may makakakilala sa'yo. True. Na, ako naman, lagi ko sinasabi, like, pagka nakita niyo ako, mag-hi lang kayo, okay lang yan, ganyan. Pero sa totoo lang, ako rin, hindi ko rin alam paano nagre-react. Sige ako dyan, Kuya Dennis, pwede magpa-picture. Sabi ko lang, okay, ganyan. Pero sa utak ko, hindi dahil ayoko na magpa-picture ka, parang hindi ko di ba lang paano magre-react? Oo. No? Like, kasi ayoko naman maging parang mayabang, ayoko naman maging, parang, content creator ako. Kasi ako naman feeling ko hindi eh. Like, walking out in public, parang, pare-pareho lang naman tayo, tao lang din tayo. Normal pa. So, pag kami nakaka-recognize, ganyan, parang, I'm sorry. Sorry, hindi kita nakilala. Nagpa-picture ka na ba sa akin dati? Ganun. Hindi kasi, hindi naman siya mahirap. Like, may certain level of, anong tawag doon? Meron yung something syndrome. Ako, hindi, yung imposter syndrome. Na, minsan hindi ka pa rin makapaniwala na may followers ka. Gets. Parang hindi ka rin naniniwala. So, pagka meron dyan, parang, na ako mismo nahihiya din. Pero, gusto ko na magpa-picture ka, gusto ko na lumapit ka. Kasi, syempre, kaya ka nga magpa-picture kasi fan ka. So, na-appreciate ko yun. Na-appreciate ko, pero at the same time, nahihiya kasi ako. Like, ako, hindi ako mahilig mag-smile sa camera. So, pagka mga on-the-spot picture, parang, ako siguro ang struggle ko is between content creators naman. Kunwari, di ba, for example, for one event, magkasama kayo nung isang content creator, tapos, tapos next event, parang, shit, naalala niyo pa ba ako? Gets. Parang, hirap ako makipag-interact sa ibang content creators. Hindi, fair naman. Ako, feeling ko, lagi ko lang kasi silang nakikita na kaya medyo mas pero pagka bago mahirap talaga, no? Although meron kasi akong parang content creator mode on pagka sa events. Parang nandito ako as a content creator. Parang hindi ako nandito as a guest. So parang trabaho lang. So may certain level of kailangan kong pilitin yung sarili ko maging mas extrovert than usual. And networking din yun eh. Hindi mo alam na siguro makakasama mo sila sa next event. So, as much as possible, tatry ko. Ang problema ko, lagi ko nakakalimutan names. At pala. Kasi naaalala ko eh. As in, may times na, si ano to mga 4 na times na kami nagkasama sa event. Nag-uusap, ganyan, pero hindi ko maalala. Shit! As in, meron. Actually, ang dami na hanggang ngayon. Medyo ganun. Guys, pag in-approach nyo si Dennis, pakilala ulit kayo. Kayo na magpaubaya. And hindi siya sa ini-ignore ko. Yung lang talaga. Mahina lang talaga ako sa names. Kasi kahit naman sa friends, medyo matagal sa akin nagsistick yung names eh. Feeling ko kasi, wala lang. Hindi. Ako kasi nga, pupunta sa climbing gym, di ba? Siyempre, marami ako nakikilala. Yung iba, bro na lang. Yun. Same. Sa jiu-jitsu. Diba, jiu-jitsu, marami doon parang, si ano? Yeah. Bro, what's up, bro? Kamusta? Tapos, shit, nakalimutan pa. Pronouns, pronouns. Minsan nga, tatanong ko pa doon sa katabi, ano ulit pangalan? Nakalimutan. Yan, same. Diba kasama ko si Povin? Povin, ano nga pangalan niya? Shoot! Tapos may time. Tinanong ako ni coach. Parang, sino yung naka-roll mo si ano po, siya po. May sino. Tinatry kunin yung pangalan.
Hindi ko maalala. Sobrang hiyang-hiya ako. Chill. Pero kasi, anong gagawin ko? Nakalimutan ko talaga eh. Ako nga, may mga times ako na, di ba, kunyari, go ganito, go ganyan, come on. Sabi ko, maling pangalan, pre. Okay, alis na ako. Nakatalikod naman sila. Hindi, pero gets naman. Kasi, feeling ko nga nilalagay ko dapat yun. Kasi gumawa ko calling card. Mm-hmm. What if lagay ko doon? I probably won't remember your name. Pa-text. may QR code tapos first name, last name. May sila, may registration. Papakilala. Register pa yung mga content creator. Honestly, yung alin yun, yung para sa yung kay Elon Musk, yung chip daw, nilalagay. Maglalagay ka na. Maglalagay ako ganun, para lang sa names. Modino. Yes! bigla na siya mag-spark. Ano ka may movie na may ganun? Yun yung concept nila, yung may chip yung mga tao. Tapos sumabog na sila. Kingsman! Kingsman! Takay na. Niisip ko, Edge Runner. Edge Runner din. Pero yung sa Kingsman, sumabog yung lahat ng mga tao. Sumabog. Sobrang weird. May gusto ko pa bang pag-usapan? Meron akong naisip tapos parang nawala. Hindi. Yun. Baka nakakalimutan yung pangalan. Ngayon ko lang i-admit to ever. Pero, may mga times na basta ex ko. Nakalimutan may times na ex nakakalimutan ko yung pangalan niya. Mid-conversation. No! Hindi kasi, minsan, nawawala lang yung nandito yung pangalan ng ex mo nung kayo pa o dahil kami. ex mo na siya? Nung kami. Like, hindi ko maalala. pero, hindi niya alam. So, ngayon, okay lang. Ex naman eh. Pag nakatulala si Dennis, tapos nakipag-date siya. As in, inaalala ko yung pangalan. May times na gano'n, na parang, so weird. Isipin mo yun alam ko na yun. Naka-ingrain sa'yo yun. Pero, nakakalimutan ko pa rin. Next time, makakalimutan this. Ay, shit, may girlfriend pala ako. Hindi, again, basta names, mahina talaga ako sa names. Like, alam ko na yun. Again, disclaimer yun na minsan, kunyari may anime character, gano'n. Kaya naglalag ako. Kasi inaalala ko yung pangalan. Kasi hindi lang talaga ako magaling ako visual. Like, pag nakita kita, parang, kaya magaling ako sa directions. Kasi, basta nakita ko na may visual cues na ako, kaya ko nang bumalik doon. Pero, names, hindi ako magaling sa names. Names ng street, di ko maalala yan. As in, it takes a while. Yung address nga para maalala ko yung address. Hindi ako magaling mag-memorize mga ganun details. Visuals. Visual learner. Confirm. As in, literal, kailangan ko sinusulat before, pagka nagre-review. Kailangan ko magsulat. Pag nag-review ka, ganyan. Pero hindi ako nagte-take notes. During class. Kasi, sinusulat nung prof. Kasi visual eh. Basta sinusulat niya, pero, pagka ako na, yung binabasa ko lang sa libro, hindi pwede. justify nila ni Dennis yung pagiging makalimutan niya. Yes. I guess that's it for this episode. Ano nga ba ang pangalan ng podcast? And I think for the next few episodes, we'll also be having more people, I guess. And that's it for now. May gusto ko bang sabihin? Hindi. Hopefully, mas makabalik rin ako mas consistently. Kasi, na-miss ko rin talaga mag-podcast. Kasi dito talaga sa podcast, parang ikaw lang. Nakikipagkwentuhan ka lang. And, yun naman yung the group chat eh. Kwentuhan lang tayo dito. Ito lang, kahit ang sabihin mo, kahit cancelable. Sali na kayo. Kung gusto nyo, kontakin nyo lang ako. DM nyo lang ako. I got you guys. Okay, I think that's it for today's episode. Bye. Peace.